And for today's video guys, samahan niyo po kaming kumain sa kilalang Andox Chicken sa Pilipinas. And yes, nag-open sila ng branch nila dito sa Bahrain. At kung bakit ba naman sa dami-daming dadaan sa FYP ng aking kaibigan, ito pa talaga. And we are finally here. Tara, pasok tayo at samahan nyo kaming kumain. Ayan po ang kanilang everyday menu. While waiting for our order, tara magkwentuhan muna tayo. Anong kwentong Andox nyo? Nag-offer si waiter ng Anli Arroz Caldo nila. Sabi niya, "Ma'am, Anli Arroz Caldo po, good for one person only." At ayun na nga, nung dumating na si Arroz Caldo, at pinatikim ko syempre ang kaibigan ko at syempre ang asawa ko. At maya-maya nga sis, lumapit si waiter at nagsabing, "Ay ma'am, hindi na po Anli ang arroz caldo nyo kasi shinare nyo po sa iba." Sabi ko po, para lang po sa isang tao yung Anli. Di sabi ko na lang din, "Ay okay lang po, marami naman eh." At ayun na nga at na-serve na ang Andox Chicken. Anli rice nga rin po pala yan guys, pero good for one person lang rin yung Anli rice na yun. Nagtataka naman din ako dito kay waiter kung bakit nagsabi na naman siya na, "Ma'am, yung Anli rice po, kayo po ang kakain ha." Ganun po ba ako kalakas kumain? Tignan guys. Pwede naman yung asawa ko, o tignan nyo, gutom na gutom, diba? O kaya yung kaibigan ko. Ako talaga, sa kapayat ko na to, ganun ako kalakas kumain, naka-Anli Arroz Caldo na ako, naka-Anli rice pa ako. Hello po, waiter, may galit ka po ba sa akin? At syempre, bilang nakaugalian ng mga Pinoy na pag may tira, i-take out, ayan, at tin-take out namin ang naiwan. Nakakalungkot din, diba? Yung natapos ka na lang kumain, nagbayad ka, pero hindi mo na-consume yung Anli-Anli nila. Paano ka pa nga ba mag-Anli guys, kung kada subo mo may parang nagbabantay sa'yo? Ayan nga, at nagkukumputan sila ng kanilang hatian. Labas ako dyan! At nang matapos ka namin kumain, hindi na rin kami tumagal at agad namin pinuntahan ang aming anak na nagpapasundo na. Yes guys, ang anak namin na dalaginding, medyo marunong ng gumala. Pero hindi naman din madalas talaga kasi sobrang hirap din talaga ng transport, ganyan. Kaya pag may free time lang si papa niya. Kahit papano, okay na rin yan kasi itong mga lugar na to na pinupuntahan niya ngayon, sa ilang taon namin dito, never pa namin din talagang napupuntahan. Kaya naman pag may mga bago rin siyang pinupuntahan, isa rin talaga kami sa nag-i-enjoy kasi nga as in bago lang rin namin napuntahan yung mga pinupuntahan niya ngayon. Nang dalawa pa lang kasi kami ditong mag-asawa, hindi naman talaga kami sobrang gala-gala talaga. Maraming activities na magagawa dito. May bowling sila dyan, may billiards, may ice skating, and marami pa dyan sa mga side-side na mga pwedeng laruan. Ayan nga, at sinubukan ko ulit mag-billiards dahil naglalaro naman talaga ako nito before. Marunong pa naman din, pero hindi na ganun talaga katulad ng dati. Syempre guys, nung college life, 'di ba? Syempre diyan mo masusubukan lahat-lahat ng mga klaseng mga kalokohan, pagcutting ng classes, ayan, diretso sa bilyaran, o 'di ba? Hindi magandang influence 'yon sa anak ko. Huwag mo yung gagayahin, anak. At yan lang rin nga ang larong sinubukan namin guys, dahil yan lang ang medyo mura-mura. Yung akala mong pauwi na kayo, pero bakit may pagkain na naman? Ayan, at namimili na naman sila ng kanilang kakainin. Pass na ako dyan guys, kasi sobrang tamis ata niyan. Oo nga, kasi natikman ko yung kay Joanne, sobrang tamis talaga. Ayun nga, at nung nagbabayad na siya, hindi mo maintindihan ang itsura kung magbabayad ba o gugustuhin na lang umuwi. Yan yung friend ko na uuwi na ng Pilipinas for good guys, kaya siguro sinusulit-sulit niya na ang mga panahon niya. Panahon niya gumastos. Ayan nga sa gilid at may pachismis ang mag-ina. Pero ganyan talaga kami pag magkasama, hindi talaga mawawala ang kwentuhan at tawanan. Yan na nga ang order nila, tingin pa lang guys, nakakaumay na. Ito talaga guys, final na, pauwi na talaga kami niyan. At anong oras na nga yan, gabi na. Makalakwat siya naman, kala mo walang pasok bukas.